sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumabatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga. Talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, masasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid. Hataw! Sika Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire. Tayo po'y napapakinggan Lunes hanggang Biyernes, pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Dito po yan sa impilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Muli po tayo mag-aanyaya sa ating pagtatanghal ngayong gabi. Natatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pong pag-uusapan. Siyempre po sa bayan ay napapanood tayo sa ating FB Live
At sa gawing kanan, meron po tayong chatroom. Maaari mag-type ng inyong mga reaksyon. Ating pong babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Samantala sa ating himpilan, meron po tayong numero kung saan maaari kayong tumawag at mag-text para sa inyong mga reaksyon. Ang numero po ay 0915-707-0625. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Nanindigan po si Vice President Leni Robredo na hindi siya mag-withdraw sakali pong siya ay makapaghain ng Certificate of Candidacy para po sa 2022 elections. At isa-isang pinagtatapat ho ni Lacson kung ano yung mga pinag-usapan nila ni Vice President Leni Robredo. Ang gusto raw niya ay gawing common candidate nila si Tito Soto. Yan ang haba sinasabi natin eh. Para daw ito sa unification proposal nila, mga kaibigan. Samantala, ito pong pamangkin na si Vico Soto, alkalde ng Pasig City, sinabing unfair na sila ay bigyan ng grado base po sa vaccine rollout. Kasi number 8 siya eh. Merong ang pinagbasihan na binibigyan sila ng grado kung ikaw ay pasado o hindi. Base po sa inilargang pagbabakuna, mga kaibigan. Kaya sabi ni Vico Soto, unfair naman. At kesyo ito na naman, mga kaibigan, ang kasinungalingan ng palasyo na wala raw pong mali doon sa mga sinabi ni Digongyo tungkol sa pagbabakuna, mga kaibigan. Kaya nagkagulo bakuna rito eh. Sila may sabi na pag walang bakuna, huwag kang lalabas, hulihin ka, papahuli ka sa barangay. Pagkatapos nagkagulo bakuna, nung gustong magpabakuna ng tao, wala naman palang bakuna. Hindi raw po coincidence o nagkataon lang, mga kaibigan, yung panalo ng ilan nating mga atleta. Talaga raw pinagbuti ito dahil sa ilalim po ng kasalukuyang administrasyon. Naku po. Ang kapal ng mukha. Hindi ko alam saan umuhugot ng kapal ng mukha ito eh. Ala na, ano nga naman eh. Total nga naman eh, puro kasinungalingan na rin lang, di magsinungaling na lang na magsinungaling. Patagalan na lang sa pagsisinungaling, po. Yan nga po ang pahayag ni Vice President Leni Robredo, mga kaibigan, na siya po ay tumutol. Kung bakit siya tumutol doon sa panukalang o doon sa patibong ni ni Lacson at saka ni Tito Soto, mga kaibigan. Ito pag-usapan natin. Malimit kong binabanggit sa inyo na siguraduhin natin itong susunod na eleksyon, hawak na lahat ng administrasyon ng armas, kumbaga. At ang oposisyon dito nakagapos ang kamay.
Isa lang ang tunay na oposisyon dito. Yan ay si Vice President Leni Robredo. Nakagapos pa ang kamay, kumbaga sa boxing, itong magiging laban sa 2022, kumbaga sa boxing po yan, yung kalaban o yung nakaupo na ayaw nang umalis sa pwesto, ang gusto maglambitin sa pwesto. Kumbaga nakagapos pa kamay ni Vice President Leni Robredo para hindi ka makasuntok, hindi ba? Kasi lahat ng armas, pati armas na gagamitin laban sa iyo, nakahanda na lahat yan eh. O COMELEC, ang eleksyon, mamanipulahin ng Smartmatic mga kaibigan. Andyan ang telecommunication ng China. Ang China ang magpapatakbo ng eleksyon natin. Sipin mo, eleksyon ito ng Pilipinas. Hindi ho eleksyon ito ng Hong Kong, mga kaibigan. Pakikialaman sa pamamagitan ng kanilang mga pinagtitiwalaan. Kasabwatang administrasyon siyempre sapagkat yan pabor sa kanilang interes. Di ba? Ngayon, ito yung madalas nating sinasabi na paghandaan nating mabuti ito sapagkat itong pagkatapos o itong eleksyon na ito, mga kaibigan, hindi na tayo dapat magkaroon ng minority president. Mag-focus lamang tayo sa isang boto para sa oposisyon. At ang oposisyon naman, isa lang yan. Itong mga ito, nagpapanggap lang na oposisyon yan. Kita mo, hindi malaman kung bakla, si Lacson, tsaka si Tito Soto, na parang talangka na walang tapis. Hindi mo malaman kung babae o lalaki. Hindi ho ba? Kesyo sila daw ay hindi pro-opposition, hindi rin sila pro-administration. Pero makikita naman ninyo ang kanilang track record, di ba? Ng pagsuporta sa mga panunupil sa taong bayan, sa pang-aapi, sa pandarahas. Lahat yan, sinuportahan nilang dalawa Di ba? Bukod pa dyan, kakandidato sila, tandaan natin, yung eleksyon na nangyari, taong 2004 ba yan? Na tumakbo si APJ. Di ba? Nasaan ba noon si Soto, si Binay, si Chis Escudero? Nasaan silang kampo? Nasa kampo sila ni APJ. Pero, ano nangyari kay APJ? Dahil sa sama ng loob, dahil hindi mo alam kung binenta siya ng buhay Di ba? Nakipagkutsabahan sa kalaban. Itong mga kasama niya, mga kaibigan, pagkatapos na siya'y matalo, di ba si Lacson, kinukwento ko sa inyo, merong very influential na grupong susuporta sana sa kanila. Sigurado sana ang panalo. Kung sila po ay pumayag doon sa unification. Si Lacson pang maghahain ng unification, samantalang siya, hindi siya kumikilala ng unification nang hindi pabor sa kanya. Kaya itong pakay ng pagpunta nila kay Vice President Leni Robredo, halata halata, mga kaibigan, na yung malaking patibong. Kung kumagat si Vice President Leni Robredo doon, hindi lang siya biniktima. Kung hindi, ginawa pa siyang tanga. Di ba? Gagawin siyang tanga ito di ba, sabi ni Lacson yan daw ano tawag nila dyan sa sure, sigurado raw yan, tiyak na unification, formula.
tiyak na formula para sa pagkakaisa raw yan, mga kaibigan. Si Lacson ang unang nagsapubliko kung ano yung pinag-usapan nila, hindi ba? Pagkatapos nilang mag-usap, nilabas niya kaagad yan. Madalit sabi po, ang pakay daw nila ayon sa kanila ay unification formula. Sure, sure ang tawag, sure, tiyak o sigurado na formularyo para sa pagkakaisa o unification, mga kaibigan. Ngayon, ano ang sabi ngayon ni Vice President Leni Robredo? Ito ho ang sabi niya. Tumutol daw siya sa alok na sure unification formula dahil siya ay naniniwala na dapat niyang ipakipaglaban hanggang sa huli. Ang kanyang laban sa oras na siya ay magpasya na tumakbo para sa pagkapangulo. Yan ang sabi niya, mga kaibigan. Ang sabi pa ni Vice President Leni Robredo, sa ilalim ng sinabing sure unification formula ni Lacson, ang mga oposisyon daw, ito raw ang pinag-usapan. Ano ba yung sure unification formula na inalok? Paano raw magagawa yun? Magagawa raw yun para sa opposition candidates na kailangan ay mag-withdraw, umatras sa laban, sa sandali, sa isang sandali, kapag ka ang pinakamalakas na kandidato ay lumitaw. Halimbawa, tatakbo sila, tatakbo si Vice President Leni Robredo, tatakbo si Pacquiao, tatakbo kung sino-sino pang hinduropot, mga kaibigan, pagka daw ikaw ay mahina sa survey. Yan ang sabi. Pag mahina ka sa survey, magwi-withdraw ka in favor or in support nung pinakamalakas sa inyong mga oposisyon. Number one, hindi naman kayo oposisyon Nagpapanggap lang kayo. Diba? Nagpapanggap kayo para masira yung tunay na oposisyon. Yun ang pakay talaga. Mali yung, hindi totoo yung sinasabing sure unification formula. Hindi siguradong unification yun. Ang sabi ni Lacson daw ay kung sino yung pinakamalakas. Pag lumitaw na yan na malakas, magwi-withdraw tayo. At doon tayo susuporta sa malakas. Kanino? Kay Pacquiao? Hindi naman din oposisyon yan Lahat ng pandarahas sa kalaban ni Digong nyo sa politika, sinangayunan nila pare-pareho yun Sinuportahan nila yun. Laban kay Dilima, di ba? Laban sa mga mamamayan, mga kaibigan, suportado nila lahat yan. Yung panduruga sa gobyerno, suportado nila lahat yan. Ang liwanag walang nangyari. Di ba? Sa mga pagsasamantalang ginawa sa ilalim ng administrasyong ito, tumutol ba sila? Hindi naman Kunyari lang. Kung matatandaan ninyo, kamakailan lang, nagsalita yung leader ng kanilang partido na si Alvarez. Yan ang pagador, di ba? Ano sabi niya? Investigasyon. Wala yan. Wala namang mangyayari dyan di para niya sinabi na itong mga kasama niya, sina Lacson, sina Soto, walang kwenta yung ginawa niyan. Yan na nagsasabi. Yun na rin ang katumbas na kahulugan nun.
Nag-imbestiga nga sila, may nangyari ba? Walang nangyari. Bakit? Kasi hindi naman sila sincero sa kanilang pag-iimbestiga. Dahil ang gusto lamang nila, magpasiklab o kaya, alam nyo na sa politika, pag may kailangan sila, di ba? Pag may kailangan, gagamitin yung proseso, yung kapangyarihan ng Senado, gagamitin nila para sa sarili nilang interes, maisulong yung sarili nilang interes. Kamukha ni Gago ito mga ito. O, halimbawa, Mike Defensor, papaimbestigahan daw ang Facebook dahil sa pagsara ng kanyang account. E di ibig sabihin, personal niya. Gusto mong gamitin yung kapangyarihan mo dun sa House, sa Congress, para magpaimbestiga. At ang imbestiga mo, Facebook. Ang dahilan, tinanggal sinara yung account mo. Pagka nagbukas ka ng account sa Facebook, meron talagang tuntunin yan May terms and conditions na ikaw ay kailangan sumunod. Bakit? Hindi naman sa'yo yan Unang-una hindi may ikaw may-ari niyan Pangalawa, wala kang karapatang gumawa ng kondisyon, Facebook lang ang pwede, dahil wala ka naman bayad dyan Hindi mo naman binabayaran niya. Wala kang pag-aari dyan, wala kang domain. Hindi ba? Wala kang, dyan, jurisdiction dyan. Kahit gamitin mo pa yung kongreso mo. Kung di kayo si Raulo, inimbestigahan na nga ng UK yan May nagawa ba sila? Wala naman ang inimbestigahan nila yung dayaan sa eleksyon. Siguro, hindi nyo iimbestigahan yan pagdayaan sa eleksyon dahil yan ang paraan ninyo Diyan sila ngayon namumuhunan ng malaki sa social media para diyang daanin ng kampanya. Mga kaibigan. Di ba? Si Lacson nga, yung pagmumukha ni Lacson maduduwal ka na Lahat ng social media, nandun ang mukha niya Tinignan ko nagbabayad, inchik din ang pangalan Mga kaibigan tignan ninyo. Yung mga sumisingit na makikita ninyo kung sino nagbabayad. Ako sa YouTube ko yata nakita Pag binuksan mo yung about, malalaman mo kung sino yung nagbayad ng advertisement. Pumapasok sa lahat ng account ng YouTube, mga kaibigan. So ngayon, tatapusin ko lang tong sinasabi ni Vice President Leni Robredo. Tama tayo sa umpisa pa lang di ba? Nung sinabing nakipagkita sila, naku po, mga kaibigan, masama ito. Ang sabi ni Vice President Leni Robredo, yung pagtutol ko, dahil sa personal na paniniwala. Personal niyang paniwala yun. Kasi abogado si Vice President Hindi naman tanga yan Ginagawa nilang tanga. Sinusubukan nila. Pero may pakay pa sila rong iba. Sa personal, sabi niya, na paniniwala, na ayaw ko na parang nilid on namin yung supporters na akala nila tumaya sa akin kasi akala nila nandoon ako hanggang sa huli ng laban tapos dahil mababa yung numbers ko in the middle of the game, aayaw ako. Ayaw niya ng ganun na sa bandang uli lilitaw na manloloko siya, di ba? Pinaniwala niya mga supporter niya kasi umaasa sa iyo yan Ikaw ang naniniwala kami. Ako, naniniwala ako Sa sincerity, sa kakayahan. At siya lang ang tanging pwedeng makapamuno dito sa nalugmok, sobrang pagkalugmok ng ating bansa, ng ating ekonomiya, at ang mga tao ay nawala sa normalcy ang tao.
naging parang siraulo maraming tao ngayon. Dahil puro baliw ang maririnig mong nagsasalita sa gobyerno. Puro kabaliwan. Ha? Mga kaibigan, tayo'y mga tao na ang alam natin kahit hindi mo sabihing mali, hindi mo na kailangang idulog sa hukuman ang isang bagay para malaman mo na mali. Ang tama ay tama. Hindi mo ba, mga kaibigan? Na ginagawa nilang tama yung mali, sa pamamagitan ng paramihan sa social media. Kanina meron akong narinig Tignan mo, lahat ng sinasabi natin, nagbubunga ng mabuti. Yan lang survey. Sino unang umupak dyan sa Okta Research na yan? Madali tayo makahalata. Sabi ko sa inyo, pwede naman ako sa lokohan Huwag lang matagal. Nabutasan Nakita mo na kaagad Sabi ko nga sa inyo, marami kasi papunta pa lang. Kami halos pabalik na kami. Sa tagal na natin. Sa tagal na ng karanasan natin. Kung paano maglaro ang politika ngayon, kung paano ito unti-unting napunta sa ganitong sitwasyon. Nung araw, media ka, mabanggit mo lang sa programa mo ang isang tao. Tuwan-tuwa na yung public official. Tuwan-tuwa na yung politiko. Nabanggit mo lang yung issue tungkol sa kanya at hindi mo siya inatake pero pinaliwanag mo ang issue. Pag nasa lubong ka nun, mga kaibigan, yayakapin ka nun. Nang walang halong sip-sip, hindi mo sasabihin, napakabait nito. Napakagaling nito. Hindi mo kailangan sabihin yun. Katulad nito, pinag-uusapan lang natin, yan, halimbawa, binasa ko yan. Hindi ko kinomentaryoan. Makita ko ng taong ito, yayakapin ako O kaya, hindi magkakandatuto yan para pasalamatan ako Ganyan nung araw, pero unti-unti, nasira. Bakit? Pumasok ang mga PR. Nagkaroon ng sindikato sa media. Katunayan, si Digong nyo isang nagsabi nito Kaya ako humanga nung una Nung bagong upo sabi niya, kayo mga nasa media. 3 klase ang media, sabi niya. Una, yung extortionist daw. Yan. Ginagamit yung profesyon para mangikil. Yun ang ibig sabihin. Number 2, PR. Sabi niya. Pangatlo, yung crusader. Ito, kamukha natin. Walang kompormiso. Di ba? Hindi kinukompormiso. Kung ano yung paninindigan natin, yun ang sinasabi natin. Di ba? Yun ang ating ipinapahayag. Ngayon, ano sabi ko nung sabihin yun sa radyo? Ano sabi ko? Kulang yan sinasabi ninyo. Mr. President, 4 yan. Ano yung isa? Pagsamahin mo yung 1 at saka 2, yun ang kulang. Ano yun? Yung extortionist at saka yung PR. 4 yan sa media. Kaya bumantot ang media profession. Pero marami pa rin namang may paggalang sa kanilang profesyon. Alam ko yun, mabibilang mo Diba, sa broadcast, meron akong alam na iba Hindi kinukompormiso yung kanilang profesyon. Hindi pinagbibili. Dito sa media, hindi naman maiwasang tumanggap Pero depende yun. Marami kasi tumatanggap, di ba kinuwento ko na sa inyo. May nagbabayad sa akin para banatan ko yan si Duterte nung araw. 2008 ito Di ba? May nagpapabanat sa kanya. Yun yung mga napwesto ngayon. Ang PR na ginamit, mga
nasa isang samahan sa media. Ha? Ngayon, mga nakapwesto. Yun yung mga nagalit sa akin. Dahil, maraming pagkakataon, tinatanggap ko yung... ito na lang ha. Yan, si Gibo. Mag-i-eleksyon na, di ba? Kumandidato yan dati, presidente. Ako, Pinoy na eh. Pinoy na ang sinuportahan ng ating programa eh. Panahon na yon. Ngayon, nagpapadala sila, tinatanggap ko yung mga lokal kasi may pera yun eh, may bayad yun eh. Doon kami kumikita, dalawa yung column ko. Pero sabi ko nga, hindi ko maaaring ikompormiso yung aking paniwala at saka yung katotohanan. Yun ang hindi natin pwedeng ikompormiso. Yan, nakapwesto ngayon ito. Diyan sa PCO, undersecretary ito. Nagpadala sa akin ang tawag doon ay column feed. Papadalang kanila ng opinionated na artikulo para ilabas mo sa column mo. Ngayon, bahala ka na kung gusto mong baguhin. Pero yun, nakaayos na yun eh. Konti na lang ang mga diferensya nun eh. I-edit mo na lang ng konti kung meron pa. Minsan, perfect eh. Pero ang ginagawang bida ron sa column na yun, si Gibo. Alam ko namang kandidato ni Gloria yun. Pinoy ako, hindi ba? Hayagan na yung pagiging Noynoy Aquino ko sa radyo. Hindi ko nilabas. Yun, nakikiusap din siya sa akin, kamukha nung kay Duterte. Nabanatan ko si Duterte dun sa DDS, yung totoong DDS nun. Yung Davao Death Squad. Nung pinaiimbestigahan niya ni Dilima, tinanggihan ko bayad dun. Malaki yun. Di dalawa ang kita ko ron kasi dalawa dyaryo kong sinusulatan nun eh. Syndicated eh. Parehong lumalabas. Isang topic yun. Parehong lalabas sa dalawang dyaryo. Anong sabi ko doon sa Kwan? Hindi. Sabi ko, ang hirap niyan, Pinoy ako eh. Hindi ko na pwedeng ilabas yan. Sige buraw, nangunguna na. Malapit na eleksyon. Hindi naman totoo yung column na yun, di ba? Sabi ko nga sa inyo, parang survey. Ang survey, pag hindi tumutugma sa realidad o taliwas, salungat sa sentido komon, hindi totoo yun. Ako ba, nagbase sa survey? Hindi. Sabi ko nga dun sa mga gunggong mga gunggong pala kayo. Lumabas ka ng karsada, kako. Huwag ka na mag-survey. Lumabas ka. Diyan, yung dumadaan ng mga sasakyan. Bilangin mo may sticker na dilaw at saka yung kay Bilyar na check o victory. Di ba? Yun na lang ang bilangin mo. Pag yun napantayan nung Bilyar yung kulay, dilaw, may pag-asang manalo si Bilyar. Pero wala na eh. Tapos si Gibo, huling kabit ito di ba? Huli na ito nagdeklare. Kasi nga, naramdaman ni Gloria na pabagsak na si Bilyar. Kaya kailangan na naman nilang i-divide. Ito yung may kaugnayan sa pag-uusapan natin ngayon, mga kaibigan. So, kailangan na naman nila magbawas ng boto, magpakawala ng babawas. Sige po, pinsan ni Pinoy, di ba? Pinsan buo yan eh. Kohang ko yan eh. Magkakapatid ang ina niyan, di ba? Tsaka nila Cory. Mga kaibigan, pinsan. Sipin mo yan, Ano sabi ko ron sa tao? Hindi ko maaaring ilabas. Ngayon, kung papayag ka, babaguhin ko yan, yung sinulat mo. Konting-konti lang babaguhin ko. Hindi, sige, basta ilabas mo. Alam niyo, nilabas ko, ito, nakapile ito. Nakapile sa email ko ito hanggang ngayon. Kahit magbukasan tayo ng email.
Andyan ang ebidensya ko. At ito'y naisa publiko ito na-publish ito Alam nyo kung ano binago ko? Isa lang sentence. Pinalalabas doon sa artikulo, tinanggap ko dahil sa, yung masugid na pakiusap Talagang nakikiusap. Siguro nakatanggap na siya ng pera. Na ipangako na niya na lalabas sa column ko yan. Kasi lumabas na sa ibang column. Sa akin hindi lumalabas. Ayoko namang mapasubo siya. Tinanong ko naman siya, pwede ko bang baguhin? Sige pare, baguhin mo kanya. Binago ko. Isang sentence lang. Yung gibo, naging giba. Mga kaibigan, bakit? Di ba sinasabi, pinalalabas ka ko, hindi ko sinabing lumalabas, yung exact word nila talagang siguraduhan Nangunguna na raw si Gibo Binago ko yon na di umano. Nilagyan ko ng di umano. At sa huling-huling paragraph, isang sentence lang. Pero sa katotohanan, yun ang kinabit ko sa huli. Pero sa katotohanan, si Pinoy pa rin ang nangungunang kandidato. Di wasak. Nagkapera ako, pumayag silang baguhin ko Di ba? O di binago ko, yun mga kaibigan Dapat alam nyo mag-analyze. So, eto, tutuloy ko lang kasi pag-uusapan natin, hindi na dapat magkaroon tayo ng ganitong klase ng presidente na minority president. Isipin mo ngayon, bakit malalakas ang loob nilang kumandidato? Kasi may pakay sila, isa lang naman ang pakay nila dyan Mamaya papaliwanag natin. Tutuloy ko yung sinasabi ni Vice President Robredo. Ang commitment niya, dito makikita mo ang sincerity. Na hindi siya pwedeng lokohin Unang-una, hindi siya pwedeng, akala mo lang, mabait siya, madali mong bulahin, utuin, madali mong mapakagat sa bitag, madali mo malanse. Abogado rin yan Masyado naman ninyong minamaliit Di ba? Yung pakay mo, alam mo nang masama Masama ang motibo ng mga taong ito. Talagang may motibo. Bagay, record na nila yan Kaya nga, ang tanong natin sa kanila, di ba kayo magtatanong, bakit ka tatakbo? Hindi yan ang tanong. Kung magtatanong ako dyan, ang tanong ko kailan kayo titigil? Yan ang tanong. Huwag na tayo maglokohan. Sila tinuturing na lokohan tong panloloko tong eleksyon. Mga kaibigan. At sasabihin natin kung bakit ayaw ng mga politiko na magkaroon ng majority president, hindi minority. Yung ibinoto ng mahigit sa kalahati, ayaw nila nun. Halimbawa, 100%, di ba? Yung kalahati niyan 50%, di ba? Yung magkaroon ng halimbawa 55% against 45% na boto, delikado yun. Kaya gusto nila hatiin yan. Mamaya, paliwanag natin. Kanina nga, sinasabi nung isang political analyst, ako nagagalit ako ron kasi masyadong mapagmarunong yun minsan Pero alam nyo, ngayon lang siya tumama tungkol sa survey. Para ba daw ang survey, ayon sa kanya, siguro tinutukoy niya dyan si Lacson din. Ano yan? Lumilitaw? Survey na lang ang nagdi-decide ng election natin? Pag mataas ka sa survey, ikaw na yung presidente? Ikaw na yung panalo? Ba't pa tayo mag-i-eleksyon? Tama nga naman yun. Kaya nakita ninyo, sino lang ang consistent? Sila, gumagamit din sila ng survey na basihan nila Ako lang ang nag-iisa dyan sa paniwala na yan.
mga kaibigan, na ang survey, wala yan. Hindi yan totoo. Panloloko yan. Tuloy ko lang ito. Itong kay Vice President Leni Robredo. Ito, sincere eh. Bakit ako papayag? Samantalang, sa paniwala niya, ayaw niya yung parang, halika kayo, kandidato ko. Di suportahan naman ng mga tao. Di ba? Bata sa bandang huli pala, bibitiw siya. Ang paninindigan niya, pag ako tumakbo, walang atrasan ito. Itutuloy ko yan hanggang sa huli. Hindi pwede rito i-withdraw kasi yung ibang politiko ganun. Pagka nag-withdraw ka, kung sino manalo, makakapasok ka doon sa administrasyon nila. Mga kaibigan, yun ang magiging pabuya mo pag umatras ka. Baka bigyan ka pang pwesto, bigyan ka negosyo. Ngayon, ito, sabi ni Vice President Robredo, di ba? So, ayaw ko yun. Ayaw niya raw yun, yung parang nilid on namin yung supporters na akala nila tumaya sa akin. Kasi akala nila nandoon ako hanggang sa huli ng laban. Madalit sabi, hindi niya kayo iiwan. Diba? Hindi niya kayo ginamit. Ayaw niyang, baka sabihin, ginamit ko lang kayo. Diba? Mas takot siya ron, kaya hindi nga siya makapag-deklara pa ngayon. Tsaka unang-una, alam naman yun yung concern niya ay nakikita naman natin kung ano yung concern niya. Pwede namang, tsaka na yan wala pa nga yung filing ng Certificate of Candidacy. Gawin muna natin yung magagawa nating trabaho para matulungan natin ang mamamayan. Yan ang dahilan kung ba tayo binoto Di ba? Pero itong kalaban niya, kampanya ng kampanya. Di ba? Itong administrasyong ito, hindi magkandatuto. Dalawa lang ang pakay. Kampanya ng kampanya at gamitin siya para sirain. Siya pa ginagamit para sila umangat Hindi nila mapapangat ang sarili nila kung hindi nila sisiraan si Vice President Leni Robredo. Yun ang problema nila kasi. Bakit? Alam nila Pagbabayaran nila yung ginawa nila sa taong bayan. Sisingilin sila ng taong bayan Ngayon, nasa sa tao na lang yan, sa mamamayan yan. Katulad na sinasabi natin, lahat ng pandaraya, nakahanda na yan Sabuatan pa nga May sabuatan pa yan mga kaibigan, di ba? Yan ay magtatagumpay kung papayag lang ang publiko. Yan ang dahilan kung bakit hindi tayo dapat magkaroon ng minority president. Yung katulad ng nangyari sa mga nakaraang eleksyon, maraming kandidato, di ba? Nagsimula yan nung pagkatapos ni President Cory, di ba? Dami nang tumakbo, mga kaibigan. Pagkatapos nun, marami na naman tumakbo. Nakita nila na pag maraming kandidato, konti lang ang kailangan natin bilang. At napakadali na nating mandaya ng konti, di ba? Kung kailangan nating mandaya, konti lang ang ikakarga natin, idadagdag natin, panalo na tayo, bahala na silang magprotesta. Di ba? Nakaupo ka na. Kumbaga sa agawan sa lupa at bahay, kung sino yung nakatira, lamang na yun. Kahit magdimandahan pa kayo. Yung possession na tinatawag. Hindi ba? So, ang sabi ni Vice President Leni Robredo, kapag nag-file ako, hindi ako pwedeng umatras kahit gaano pa kahirap. Kasi pinresinta ko na yung sarili ko sa publiko. Nakita ninyo, mga kaibigan? Yan ang taong may integrity.
Hindi mo pwedeng bayaran. Di ba? Hindi ipagpapalit ang karangalan, ang integridad niya sa kwan lang. May kapalit yan di ba? Siyempre, pag nanalo yan, pag umatras kayo, para dun sa mananalo, makikinabang ka rin sa mananalo. Di ba? May kapalit Pero ito, walang kapalit Para sa kanya, ang kanyang pagtakbo, sagrado. Sagrado ang kanyang commitment sa taong bayan. Siguro, natutunan niya yon sa kanyang yumaong asawa. Hindi ho ba? Gano'n naman yun O ano pala ang pakay ni Lacson? Gusto raw, ganito ang inilapit pala nila. Unification daw yun. Sure, unification formula. Talaga sure yun. Para sa interest nila. Bakit? Abay, akalain ninyo ang sabi, gusto nila, si Soto ang maging common candidate. Vice President din ni BP Robredo kung sakali, si Soto. Trabahong trapo yan Istilong bulok yan ang mga trapo, di ba? Ano pa? Mga kaibigan. Ang sabi, kung sino mataas sa survey, pagdating ng tamang pagkakataon, nakapag-file na kayo, kumampanya na kayo. Tapos sa survey, may pinakamataas. Dito sa ibang kandidato, ang tawag nila, opposition daw sila. O bakit doon? Opposition ang tawag nyo. Sabi nyo, hindi kayo pro-opposition. Bakit nung kausap nyo si Vice President Leni Robredo, ang sabi ninyo unification para sa opposition. Hindi naman kayo opposition. Kayo na nga nagsasabi, di nanloloko kayo. Hindi ba? Wala Anong klaseng formula yan? Style police Mga kaibigan Kumbaga sa sugal lupa yung Cara Cruz, ang gusto nila, pagka Cara, panalo sila. Pagka Cruz, talo ka. Mga kaibigan, sipin mo yan, pataasan sa survey, mali. Ang tama, mga kaibigan, hindi pataasan sa survey. Popularity contest yung sinasabi mo niya. Timpalak ng mga patambukan, yung mga beauty contest. Doon lang yan sa timpalak ng patambukan, survey. Ba't ba tayo mag-i-eleksyon? Kundi kayo mga gagot kalahati. Di ba? Sipin mo pataasan sa survey. Hindi track record. Ang botante, dapat kayo nga mag-educate Sa bagay, yung mga walang hiyang politiko, ayaw nilang maging edukado sa pagboto ang mga botante. Ayaw nila yan. Matututo Di ba? Ayaw nilang tumalino yan. Gusto nakalahad ang kamay sa kanila. At their mercy lagi. Ang mga bobotante. Ayaw nilang matuto yan. Nakakahiya naman yata ang mga lapit ninyo. Una, si Soto raw, common candidate, at magwi-withdraw pag mababa sa survey. Di babayaran ninyo yung survey para kayo mataas? Bayaran niya, burikak yung survey Patutot yan Yan survey, burikak yan. Mga kaibigan, kumbaga yan yung masamang babae. Yung mga touching. Yung mga pumapasada, nagpapagamit. Mga kaibigan. Tsaka unang-una, mga politiko kayo, kung ikukumpara kayo sa mga prostitute, kayo may kalyo na kayo
Pumapasada pa kayo. Kaya tanong ko, kailan kayo titigil? Dapat sa inyo tumigil eh. Eh hindi, walang tigil eh. Alam nyo ha, tandaan nyo itong mga pinagsasasabi natin. Dadating ang araw, pag nagkamali pa tayo ng pagboto ngayon, pagkatapos ng eleksyon, galing na tayo dito sa sindikato. Sindikato, palala ng palala. Kontrolado na ng sindikato ang buong gobyerno. Ngayon pa lang, nakikita nyo na eh. Di pa ba kayo nakukumbinse? Saan kumukuha ng mga pinanggagasta ngayon yan? Yun lamang sa social media. Balitaan nyo, bakit malakas ang sabong ngayon? Yung online, balita natin eh. Diyan ang gagaling yung mga pondo eh. Sa kampo ni Lacson ngayon eh. Tsaka yung Pogo. Kasi nga, kailangan na maupo yung magtutuloy ng mga pinagkapirahan dito. Yung commitment nito sa China. Kaya marami silang kandidato. Sipin mo, mag-ama, naghiwalay pa ng pagtakbo. Maghihiwalay pa ng pagtakbo. Para lang masiguro nila. Hating-hati ang mga boto, konti lang. Tapos mamanipulahin ng incheck ang communications natin. Ang Smartmatic, alam nyo na, si Dennis Uy, yan ang kasosyo ng mga ipinapasok na negosyante ng China dito sa Pilipinas, yung puhunan. Tapos, ang hindi natin alam, pera rin natin yung ginagamit. Kaya tayo nababaon sa mga utang. Di ba? Yung unification na sinasabi ni Lacson, unification para sa kanya yan eh. Gusto niya mag-unite para sa kanya. Si Sara naman, ano raw? Ni-unite daw niya lahat. Tingnan mo kung sino yung ni-unite niya. Yung nagkaisa para sa kanya. Puro mandarambong eh. Sabihin niyo sa akin, hindi mandarambong doon. Sige nga. Unification yun ng mga mandarambong. Ito, unification ng mga, nag-aakalan tanga si Vice President. Tigilan nyo na yan. Unang-una, nagamit nyo si BP dyan. Gumawa sila ng effort na ganyan. Kung maloloko nila, panalo sila. Di ba? Pero, kung di pumayag, panalo pa rin sila. Bakit? May publicity sila eh. Nakipag-usap niya kami. May sasabihin sa media. Sip mo, ginagamit. Gusto pa nila mapasama si Vice President Leni Robredo kung walang magpapaliwanag. Kaso hindi naman lahat yan nabibili ninyo eh. Diba? At saka hindi naman lahat yan walang utak eh. Mga kaibigan, sipin ninyo, hindi ganyan ang unification. Ang unification, nangyari lang yan sa panahon ng snap election. 1985, presidential snap election. Doon lang nangyari ang tunay na unification. Bakit? Si Doy Laurel, deklaradong kandidatong presidente, ang nagpaubaya. Itinanggi yung sarili. Ano ibig sabihin ng unification? Sa unification, may sakripisyo. Ito baliktad eh. Ang gusto mangyari ni Lacson, unification, na yung mga ibang kandidato ang magsasakripisyo para sa kanya. Para sa gusto niya. Hindi ba? Mali. Ang unification, lahat. Katulad ngayon, sino? Nanloloko kayo, alam na ng publiko yan. Marami na nakakaalam. Nakakahalata na sa inyo. Kasi nga, yung track record nyo masama. Ang tunay na unification, alam naman ninyong ang most qualified sa inyo ngayon. At yung talagang kailangan ngayon ng ating bansa ay si Robredo. Tapos na tayo dyan sa mga ano na yan, mga akala mo kung sino.
na mamuno. Hindi naman kaya. Di ba? Wala naman kaya. Puro daldal lang. Mga kaibigan. Ang alam, sarili niyang mamamayan ang nilulupig niya. Yun ang alam nila. Sarili nilang mamamayan. Paano ka naming pagkakatiwalaan, ikaw nga gumawa ng anti-terror bill? Oh, ba't di mo ngayon sabihin yan? Oh, ang daming pinag-aaresto na pinaratangan. Ultimo si Hidilin. Nasa serbisyo yan ng armed forces. Pagkatapos pinaratangan ninyong magpapabagsak ng gobyerno. Ni red tagging, mga kaibigan. Ang tunay na unification, may sacrifice yan. Yung personal ninyo, sakripisyo. Hindi yung nagbibigay, sino mataas sa survey. Di sa beauty contest ka lumaban. Survey pala gusto mo di ba? Doon sa timpalak ng patambukan ka sumali, di ba? Bueno, magpapaalam lamang po muna tayo sa mga nakikinig sa atin sa radyo sapagkat tayo po'y napapakinggan alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi po lamang sa himpilang DWBL 12:42 sa inyong mga talapitan, Lunes hanggang Biyernes. Pero wag po kayong aalis sapagkat tayo po ay magbabalik at magpapatuloy para po sa ating FB Live hanggang alas 11:30 po yan. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan. Pader na di kayang gibain ni naman kahit mga unupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lang ang simpilan ng DWBL. Sa mga listener po ni Sir Percy Lapid ng Lapid Fire. Ito po si Roy Asiniero, advertiser po ni Lapid Fire. Ako po ay yung Roy Japan Tour na nakikita nyo araw-araw ting magpo-programa si Ka Percy. Ako po ay isang negosyante dito po sa Japan at maging sa Pilipinas. Nakilala ko po ang programa ni Ka Percy not so long ago. Naipakilala lang po siya sa akin ng isang listener din ni Ka Percy, ni si Salvador Olaguer. Sabi niya, "Sir, ba't di mo subukan pakinggan ito si Ka Percy?" Ka Percy, binabati ko po kayo dahil po sa natanggap niyong Silver Award or Plaque sa YouTube. Napakahirap po niyan. Ako po isang YouTuber din, pero mahirap pong makuha yan. Ka Percy, pagpatuloy niyo lang, kayo po ang aming boses. Kayo po ang nagsisilbing aming boses. Okay po. Take care at suporta lang po kami sa inyo. Okay? Ka Percy, we love you. Ricky Relosa, gusto ko lang batiin ang idol natin na si Percy Lapid sa kanyang nakuwang YouTube Silver Award. Idol Percy, you deserve it. Lahat kami na sumusubaybay sa iyo ay naniniwala sa lahat ng mga sinasabi mo dahil lahat katotohanan.
Lalong-lalo na kami dito sa ibang bansa. Wala kami sa Pilipinas. Nakakapanood kami sa iyong program at least nagpapasalamat kami na nalalaman namin kung ano talaga nangyayari sa Pilipinas. Kaya, Idol Percy, mabuhay ka at maraming salamat sa iyo at congrats. Palagi kami nakasubaybay sa iyo. Maraming salamat. Fireworks? It's Lapid on fire! Congratulations, Mr. Percy Lapid, on your silver play button from YouTube. You have done a very good job. We are so proud of you. Keep it up. More power to you and your radio show. I'll see you soon. Congratulations.